Iyon ay hinango sa Ebanghelyo ni San Juan. Nang sabihin ng ating Panginoon na yung unang sin na ibig niya ay tayo ay maging katulad ng pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Kailangan ang mga laiko nagkakaisa bilang mga laiko, ang mga reliyoso bilang mga reliyoso, ang mga pare bilang mga klero, at lalong-lalo na dapat ang tatlong ito, the triumvirate, ay magkaroon ng pagkakaisa, pagkakaugnay-ugnay, at ng pagmamahalan katulad ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sa ganung paraan, makipakita natin na ating unti-unting natutupad ang ating motto bilang diocese o unum sin. Bago ito naging diocese, ito ay isang district. Bagong create na Pasig District ni Cardinal Sin. Pero bago ito nagsasariling District of Pasig, bahagi ito ng Makati Ecclesiastical District. Siyempre meron kami mga plano na ginagawa noon para sa mga clergy, at ganoon din para sa lay people. So si Bishop Carino ang kauna-unahang appointed na district bishop. At sa kanyang pangunguna at pamumuno dito, sikap namin pinagpapatuloy at lalo pang pinagaganda yung nabuo na district plan noon sa Makati. Makaraan ng 2 taon, ang Distrito Eklesyastiko ng Pasig ay naging isang diocese. Sa pamamagitan ng kanyang kabanalan, Papa Juan Pablo II, formal na naitayo ang bagong diocese noong ika-28 ng Hunyo 2023. In fact, si Cardinal nga, ang ginawa niya, nag-assign siya ng 3 na tao para pamunuan ang preparations na ito. Si Monsignor Manny Gabriel, si Lord Marquez at si Bernadette ng St. Paul College ang para sa mga religious. So, may kanya-kanyang mga taong designated para sa pagpaplano para sa diocese. Well, alam mo yung seal, napakaganda nun no? Dahil doon ay depicted yung 3 mga munisipyo na binubuo ng diocese. Most especially yung 3 mga simbahan na bumubuo dito. Walang iba kundi ang Pasig, ang Pateros at Taguig. Sa pamagitan ng sila yun, doon lang mababasa mo na kung ang kultura ng 3 lugar na ito. Ngunit hindi magiging ganap ang pagkakabuo ng isang diocese kung walang isang pinakapunot lingkod ng simbahan, ang pinaka-instrumento ng Panginoon sa pagkakaisa ng kanyang bayan, si Obispo Francisco C. San Diego. Tubong Bulacan, ipinanganak si Obispo Francisco noong ika-10 ng Oktubre 1935. Inordinahang pari noong ika-21 ng Disyembre 1963 at iniangat sa pagka-obispo noong ika-10 ng Agosto 1983. Siya'y nahirang bilang coadjutor bishop ng Apostolic Vicariate ng Palawan hanggang sa maging obispo nito. My motto remain, Servus Dei, when I become Apostolic Vicar. I did not change it. The only thing is, I have to make a new coat of arms so that one half is for the diocese or Apostolic Vicariate, and one half is my own coat of arms.
On August 22, 1995, I was installed as the second bishop of the Diocese of San Pablo, which is 1,200 square kilometers. Upon the resignation of the first bishop, Pedro Bantigue. From then on, I was able to increase that to 80 parishes. I made it 12 vicariates and 2 episcopal districts. And the same motto, Servus Dei. Unexpectedly, the nuncio talked to me on March 2003. And of course, when I was ordained, I still remember when I was asked by Bishop Antiporda, Hernando Antiporda, because he was the auxiliary bishop of Manila at that time. During the ordination, he asked, "Do you promise your ordinary and his successor respect and obedience?" Of course, my answer is yes, I do. And every year, it was renewed during Holy Thursday. And it stick to my mind that I have to be obedient. That is why when I was asked by the nuncio, I just answer, if I will be given an option, I prepare to stay until my retirement. But if obedience is involved, I have to abide. I have to go. Ng mga dukha. Pumapasok po sila nang gagaling sa malinaw sa harap ng kuleyo. Sila ay mga nakapula. Palakpakan natin ang mga delegado ng Santo Niño Vicariate. Nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagsalubong sa akin sapagkat binigyan tayo ng magandang panahon. Ito ang pangatlong pagkakataon na ako itatalaga. At habang tumatagal ay mas lalong nagiging maganda ang pagdiriwang. At ito ay pagpapakita at pagpapahayag ng pagkakaisa ng sambayan ng Diyos.
benedicta omnes homines trigemina est conscianda, ut in eium regnat iusque persibiant vita. Quam oprem vivender civibus petitionem, venerabilis fratris nostri Jacobi, cardinalis sin, archiepiscopi canilensis, qui audita conferentia episcoporum criminarum, a sede apostolica, cubiter postulari, od esquonam a diocesi ibi. Ibig kong ipahayag ano ba ang nangyari sa loob ng taong iyon. Unang-una, bilang paghahanda, ito ginawang district. Para yung mga bumubuo kaparian, laiko, reliyoso, ay handa. Para sa pagtatatag na ito'y maging diocese, at handa rin ang para sa obispo na siyang mamamahala kung sino man ng diocese. Magkakaroon ng chancery kung saan doon gagawin, ay tatawag nating curia, doon gagawin ang transaction para sa business ng diocese. Mga personnels, kaya kailangan ng mga opisina. Ikalawa, kailangan na magkaroon ng kalalagyan o tirahan ang sino mang magiging obispo. Sapagkat bawat diocese kinakailang bishops' residence and chancery together. At para lalong maging tagumpay ang ating layunin na magkaroon ng pagkakaisa, dapat meron tayong direksyon. Kailangan meron tayong gabay. Siya natin susundan para maging tagumpay ang layunin. Kung anong nararapat dito sa ating diocese na ngayon ay dapat bigyan ng lunas at bigyan ng higit na halaga. Ako ay itinalaga ng mahal na obispo noong November 2003 at patapos kong tanggapin ang assignment sa akin ay bumuo kami ng Diocesan Pastoral Planning Commission. Pag January, nagkaroon ng first meeting yung commission at ang unang napagkasunduan ay magpatawag ng General Assembly. At ito ay nangyari noong February 21, 2004, kung saan ang mga parish priests at ang mga PPC officers ay nagkatipon-tipon sa Pasig Catholic College. At doon ay kinonsulta natin ang assembly kung ano yung dapat na priorities ng ating diocese. At lumabas doon yung 4 pastoral priorities. No? Una, yung integral faith formation. Pangalawa, yung making the family as focal point. Pangatlo, journeying with the youth. At yung BEC. Siyempre, dahil sa tayo ay bago lang diocese, we have to carry out the will of Jesus Christ in the new Diocese of Pasig. Now, siyempre,
ang kahalagahan din nitong ating pastoral plan, magkaroon tayo ng isang direksyon dito sa ating diocese, no? Nakita namin ang mga priorities o mga pangangailangan ng ating diocese. At ito ay we have 4 major concerns. So, ang kalagahan ng pastoral planning is to concretize these pastoral programs of our diocese, especially the 4 areas of concern. Ang isa sa mga talagang pinapangarap namin, magkaroon ng family and life ministry ang bawat parokya. Doon sa 27 parokya at 2 chaplaincy ng buong diocese ng Pasig. Sa ngayon ay mga Meron na tayong 19 na doon mga, sa 27, parokya no? na meron ng mga family and life ministry. So gusto namin na magkaroon ng bawat parokya nito para ang apostolado ng pamilya ay talagang maging buhay na buhay sa buong diocese. Ang pangarap po namin, lalo-lalo na sa EXICOM ng SSDM ng Diocese ng Pasig, ay magkaroon po ng Social Service and Development Ministry sa bawat parokya na nasasakop ng Diocese ng Pasig. Pangalawa po, magkaroon po ng sapat na pundo, dumami po ang mga volunteers, at maitatag ang mga desk na tutugon sa kahirapan, sa hanap buhay, at iba pang problema ng diocese ng Pasig na may kinalaman sa kahirapan. Sa pagsasama-sama ng bawat pamilya, ito ay isang napakagandang simulain na upang maisakatuparan ang mitiin o ang layunin ng dioceses na ang lahat ay magkakaisa, no? That all may be one. No? Layunin ng diocese ng Pasig na sinisikap din nating maisakatuparan sa pamamagitan ng ating mga gawain doon sa ating basic ecclesial community. Ang aking pangarap ay sana maangkin natin itong Diocesan Pastoral Plan na ito ay atin at magiging gabay natin sa ating sama-samang paglalakbay bilang bagong Diocese ng Pasig. Dapat magkaroon muna sa itaas. Magkaroon ng effective bonding of the clergy of the diocese among themselves and with the bishop. And then, constant dialogue or communication among the clergy and between the clergy and the laity. Pag meron na ngayon banding yan, anumang problema meron ng ating parokya, agad silang magtatayo ng effective, unified ways of solving the problems. Pag yan ay nasolve na, makikita mo na ngayon ang pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan, etc. etc. Diyan ngayon natin makikita na magaan natin may sasakatuparan ang magandang layunin ng ating diocese. Sana anumang mga programa na ating ilulunsad ay magkaroon ng kaganapan at maging tagumpay dahil ito ay hindi lamang sa ikabubuti ng buong diocese, kundi sa ikabubuti ng buong bayan ng Diyos na naglalakbay tungong makalangit na Jerusalem. Maria, dirheng pustos ng kamalan.